Patuloy nating pasalamatan ang ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everyone, lahat na nakakadama ng kabutihan ng Diyos, amin nga makarik na ti kinaimbag ni Apo Diyos iti biyag. Hallelujah, yes. Yes, hallelujah, nag-imbag unay ni Apo Diyos. Napakabuting tunay ng Diyos. The Lord is really good. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. Before the reading of the Word of God, hallelujah, let's all come into prayer. Hallelujah. Lord Jesus, salamat ng marami once again, Lord, for this time that you have given to us. We're about to hear and receive the incorruptible seed of your word. But at this juncture, Panginoon, we come boldly unto the throne of your grace. With a full, humble heart, O God, patuloy kami, Panginoon, na nagsusumamo. Lord, O God, hallelujah, patuloy mong iunat ang iyong makapangyarihang kamay. Hallelujah, sa pangangailangan ni Sister Liberata Ariston. We thank you so much, O God, for the favor. We thank you so much, Lord, for your powerful hand, your right hand, na patuloy na kumikilos at humihipos sa kanyang buhay. At kami ay patuloy na umaasa at nagsusumamo, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kakayahan. Alam namin walang mahirap sa iyo. There's nothing too hard for thee. Walang karamdaman na hindi mo kayang bigyan ng lunas. Walang karamdaman na mahirap sa iyo na bibigyan ng kagalingan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, O God, the whole church, our friends, our families, O God, hallelujah, ay umiiyak, Panginoon, para kay Sister Liberata Ariston for her complete healing. Lord, ay pangyarihin mo sa kanya. O God, you are a miracle-working God. Hallelujah. And we do believe, Lord, na ginagawa mo ang aming hinihingi sa iyo. And again, O Lord Jesus, paunawaan mo kami sa mga salita mo na aming mapapakinggan. Nang sa gayon, patuloy na guide namin ito, patuloy na inspiration namin ito, sa patuloy naming paglilingkod sa iyo. Lord, again, open every understanding, open every heart, open every mind. Ganon din sa akin, Lord, anoint me, Lord, with the anointing of your Holy Spirit, that I might deliver again your word, Panginoon, according to your will, not to my own will, but to your will, Panginoon. Salamat ng marami for the victory we had today, and we bring you all our praises, all glory. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen and amen. Praise God. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Sa walang pagtatagal, mga kapatid, buksan natin muli ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat ng pasimula or in the book of Genesis. And before I forgot, mga kapatid, this is the last day, mga kapatid, of our payment ng ating tinatawag na World Missions Notes or Seminar. Amen, hallelujah. Dahil kanina binulungan ako ni Sister Lope, Pastor, mayroon pang 10 na hindi pa nakakabayad. Malaki-laki yun kung ako ang mag-aabuno. Kaya sabi niya, paki-announce na lang. Kaya masunurin naman tayo, mga kapatid. Kaya ina-announce ko po. Praise God. At alam nyo, mga kapatid, napakabilis po ng panahon. And kanina, ni-remind ako ng ating youth president, Pastor, nag-meeting na ba kayo with regards sa ating church anniversary? Ay, oo nga, no? Sabi ko. Amen, wala pa. Pero mga kapatid, alam na natin ang petsa ng ating church anniversary every 3rd week of the month of November, mga kapatid. Amen? Kaya hindi naman po natin nakakaligtaan yung date na yan, pero kailangan muli natin ng pagpupulong for the success, mga kapatid, ng ating church anniversary, mga kapatid. Amen and amen. Praise God. And let's open our Bible now, mga kapatid, in Genesis chapter 22. Amen. Hallelujah. And I'm reading, mga kapatid, from Tagalog version of the Bible. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. ASND, mga kapatid. In Genesis chapter 22, verse 1,
Amen. Sundan niyo po ako sa inyo pong mga mata, mga kapatid, habang binabasa ko ang salita ng Diyos. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at iaalay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Kinabukasan maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno. Dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos, babalik din kami agad. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at siya ang nagdala ng itak at sulo. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, Ama, sumagot si Abraham, bakit anak? Nagtanong si Isaac, may dala po tayong sulo at panggatong, pero nasaan po ang tupa na ihahandog? Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. At nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, iginapos niya si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang itak at nang papatayin na sana niya si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, Abraham, Abraham. Sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang iyong anak. Huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon, Naglalaan ang Panginoon. Ito ang pinagmulan ng kasabihan sa bundok ng Panginoong may inilalaan siya. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita, mga kapatid, and now you can take your seat. Makakaupo na po kayong lahat. Makatugaw kayo amin kakabsat. Amen. And today's message, mga kapatid, ay bibigyan natin ng simpleng pamagat na nagsasabing, the test of life. Amen. The test of life, mga kapatid. Amen. Sa King James Version, yung word na test, mga kapatid, ay tempt, mga kapatid. Okay? Yung sa King James Version, yung word na test, mga kapatid, amen, sa Tagalog, sinubok, mga kapatid. Amen, sa English, sa NIV, sa ERV, mga kapatid. Amen, ang ginamit po na word sa tempt ay test, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. It has been said, mga kapatid, that there are three components of every man's life, mga kapatid. Amen. Ang ibig sabihin, may mga tatlong bagay, mga kapatid, na bahagi ng ating pag-iral, mga kapatid, na bagay, mga kapatid. Ang una, yung tinatawag na great affection. Amen. Tayo po ay tinatawag na alam nating magmahal. Alam nating tinatawag na umibig. Amen. Lahat tayo, mga kapatid, ay mayroon tayong sinisinta. Ika nga, mga kapatid. Isa ito, mga kapatid, na malaking portion or malaking component ng buhay natin, mga kapatid. Yung alam nating umibig. Amen. But, tandaan natin, mayroon ding great sorrow. Amen. There is also great sorrow. It is also a component of life. Bahagi rin yung tinatawag sa buhay natin ang kalungkutan. Amen. And wanting more, mga kapatid, bahagi rin ng ating buhay ang tinatawag na pagsubok. We have great
trials. So these three, mga kapatid, amen, are components ng buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. At ako'y naniniwala, mga kapatid, na ang tatlong bagay na ito, mga kapatid, ay pwedeng gamitin ng Diyos na maging lagusan o daanan ng ating pong patuloy na pagtitiwala ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Habang ako'y nag-aaral, mga kapatid, sa ating patuloy na paglilingkod sa ating pong Panginoon, there is not a single man in the Bible, mga kapatid, amen, but Old and New Testament, amen, na hindi po nakaranas ng mga bagay na ito. Amen. Naranasan nilang umibig, naranasan nilang magmahal, naranasan nila ang kalumbayan, naranasan ang kalungkutan, naranasan ang iba't ibang uri ng pagsubok. Pero alam natin ang lahat ng mga bagay na ito ay tila bagay, ito'y mga pamukpok, mga kapatid, na ginagamit ng Diyos para sa atin, para tayo'y makarating sa nais ng Diyos sa ating buhay. What I mean, para maabot natin ang tugatog ng tagumpay sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Shall we say amen? Yes, may layunin ang ating pong Panginoon. Amen. Habang tayo'y nabubuhay, amen, habang tayo humihinga, amen, kabayatan nga dapat iangis tayo kakabsat. There is nobody here that is immune to trials, mga kapatid. Lahat tayo may sinusubok. May iba't ibang level ng pagsubok, mga kapatid, ng bawat isa sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin, sana yung pagsubok ni brother, ganun lang ang pagsubok ko. No. Amen, sana yung pagsubok ni sister, ganun lang din yung pagsubok na darating sa akin. Tandaan natin, mga kapatid, amen, ang bawat pagsusubok na dumarating sa ating buhay ay sinasala yan ng ating pong Panginoon. At hindi niya ito pahihintulutan. Hana nga palubusan, nga dumteng dayta, nga parikot, iti panagbiag tayo kakabsat. Kung hindi po alam ng Diyos na ang pagsubok na yan, amen, ay kaya nating malampasan. Kung ang Diyos nagbibigay siya ng pagsubok sa ating buhay, ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng kakayahan. Ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan na malampasan, matid. He is the way, He is the one who provide a way of escape for us, mga kapatid, na makapagtagumpay tayo sa pagsubok na yan na inilaan sa atin ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Yes, all of us, lahat tayo, mga kapatid, we have to walk through them. Amen. Lahat ng mga pagsusubok na ito, despite o sa kabila, mga kapatid, amen, how we feel, mga kapatid, despite, mga kapatid, sa kabila ng anuman ang mga iniisip natin, mga kapatid, sa ating pong mga buhay, tandaan natin, dadaan tayo, mga kapatid, sa mga pagsusubok. Amen. Yes, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya, sa mga talata, mga kapatid, na binasa natin, may mga test, amen, hallelujah, na napapaloob sa mga verse of Scripture na ito, mga kapatid. Amen. Shall we say amen? Praise God. In the book of Genesis, mga kapatid, isa-isahin po natin, amen, ang mga test na napapaloob dito. Ang sabi sa Genesis chapter 22 verse 1, amen, kunana ti Ilocano, ket naaramid kalpasan dagitoy abanbanag, ani Jehova, sinuot na ni Abraham, ket kinunana kenkwana, Abraham, ket iso sumumbat, adtuyak. So, ang first, mga kapatid, there is a test of the call, mga kapatid. Amen. There is a test, mga kapatid, of the call. Amen. Lahat po tayo, mga kapatid, in every profession of life, we can say, mga kapatid, that it is a calling. Amen. Yes. At bago pa nga, mga kapatid, na lalong-lalo na kapag ikaw ay nakapag-decide na sa kukunin mong kurso sa kolehiyo, amen, pagpasok mo pa lang ay meron ng tinatawag na CAT. Amen. Yung college admission test na ginagawa nila. Amen. Ibig sabihin, doon pa lang sasalain ka. Amen. Kung yung kinukuha mong tinatawag na gusto mong matapos or makuhang kurso ay papasa ka ba sa kurso na yun? Amen. Kaya nga,
yung mga iba, mga kapatid, di ba, mayroong first preference and second preference. Na kapag yung first preference mo, mga kapatid, kahit yun yung tinatawag na sinasabi ng puso mo, sinasabi ng isip mo, pero hindi mo kaya wala kang choice. Ang second preference mo ang tinatawag na pupuntahan mo. So, pagdating doon, mga kapatid, amen, eto na. Marami pong pumasok sa pagiging inhinyero, marami pong pumasok, mga kapatid, sa pagiging guro, mga kapatid, marami pong nakapasa doon. Amen, maraming pumasok sa tinatawag na pagiging arkitekto, mga kapatid. Pero sa bandang dulo, mga kapatid, amen, makikita pa rin natin, ay parang hindi sila tinawag. Amen. Bakit? Dahil hindi lahat ng pumasok sa pagiging guro, naging guro sila ngayon. Amen. Hindi lahat, mga kapatid, na pumasok sa pagiging inhinyero sila ngayon. Amen. Yung mga iba, engineer lang. Amen. Praise God. Yung iba, mga kapatid, ewan ko kung nasaan na sila, mga kapatid. So tandaan natin, mga kapatid, in every calling, mga kapatid, there is always a test, mga kapatid. Amen. Tinawag ng Panginoon si Abraham. Same with true sa bawat isa po sa atin. Amen, tinawag tayong lahat ng ating pong Panginoon. Baka sinabi mo, hindi pastor, tinawag lang ako ni sister. Hindi pastor, tinawag lang ako ni brother, tinawag lang ako ni tatay, tinawag lang. No, mga kapatid. Amen, maybe yun ang tinatawag na front page ng ating pong Panginoon. But the reality, mga kapatid, of the matter, mga kapatid, God used them, mga kapatid, para tayo'y tawagin ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Nung tinawag si Abraham, mga kapatid, amen, meron po silang naging tipan. Merong tinatawag na covenant, mga kapatid, ng Diyos kay Abraham, mga kapatid. Ganon din sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Meron pong tipan ang Diyos sa ating buhay. Meron tayong kasunduan sa ating pong Panginoon. Kaya nga after the call of God, mga kapatid, kay Abraham, maraming mga bagay, mga kapatid, na dapat mangyari. At lahat ng ito ay greatest challenge sa buhay ni Abraham. Ganon din sa atin, mga kapatid, hindi pa po tapos ang Panginoon sa ating buhay. Maraming mga bagay pa that we need to be accomplished. Kailangan natin magawa. Kailangan natin maisakatuparan, mga kapatid. Amen. Shall we say amen? And his challenge, mga kapatid, is to take Isaac, his son, his only son, mga kapatid, to offer him a sacrifice. Okay lang sana, mga kapatid, amen, sa puntong ito, kung ang gagawin ay iaalay lang. Amen. We are doing dedication. Child dedication. So hindi mahirap para sa isang matandang ama, amen, ang gawin ang ganitong bagay. Amen, ang ialay, mga kapatid, but God is very specific for his specific purpose, mga kapatid. Amen, sinabi ng ating pong Panginoon kay Abraham, ito ang tawag ng Diyos kay Abraham, kunin mo, dalhin mo ang iyong anak, at ialay mo sa akin, sabi ng Panginoon, bilang isang susunuging alay, mga kapatid. Amen. Kaya sabi ko kanina, madali sana kung child dedication. Child dedication, maganda yan. Amen. Pero mga kapatid, ang hinihingi ng Diyos ay susunuging alay. Ang ibig sabihin, bago tinatawag na masunog, kailangang ngurungurin. Amen. Kailangang tinatawag na palabasin ang dugo. Tatay ka. Alam mo ang salita ng Diyos. Amen. Pero sabi ng Panginoon, kunin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, at ialay mo sa akin sa bundok, kung saan sasabihin ko sa iyo, bilang sunog na alay. So ang ibig sabihin, paduduguin, itatanggalin, that is the nature of burnt offering. Yung nature, yung kalikasan ng burnt offering, kailangan mong tinatawag na palabasin ang dugo. Kailangan dumanak ang dugo sa lupa. At pagkatapos, amen, pira-pirasuin. Kung ikaw yun,
At may mga ilan nga dito, mga kapatid, sa tagal ng alaga ang kanilang ganso, halos ayaw katayin yung ganso. Di ba, Tatay Rome? Yung may mga alaga tayo na napamahal na tayo, na ang basic naman, they are intended talaga para sa ating tinatawag na pagkain. Pero dahil napamahal na tayo, mga kapatid, and sometimes, hindi lang yun, we are already affected by the Western country. Amen? Na yung iba sa atin, mga kapatid, bahagi na nga yung kanilang buhay, yung aso. Amen? Kaya ngayon, naapektuhan na rin tayo, mga kapatid. Amen? How much more, mga kapatid, yung anak? Kaisa-isang anak, paduduguin. Pagkatapos paduguin, mga kapatid, ihiwalay, i-chop-chop ang bawat bahagi ng... That's the nature of burnt offering, mga kapatid. Yan yung hinihingi at ipapagawa ng Diyos kay Abraham. Amen. Siguro, mga kapatid, amen, madali pa kay Abraham kung sasabihin ng Diyos, Abraham, kumuha ka ng isa sa iyong mga alipin. Diba? Ay, madali yan. Walang problema. Alipin lang yan. Marami tayo dyan. Pero mga kapatid, napaka-specific nga ang ating Panginoon. Isang anak. Kaisa-isang anak. At sabi pa doon, pinakamamahal na anak. Bakit? Meron ba dito na nag-iisang anak at hindi ka pa pinakamamahal? Ay, ang lungkot naman ng buhay mo. Diba? You're the only child, you're the only son, you're the only daughter. Pero hindi pa ikaw yung pinakamamahal na anak. Ay napakalungkot na buhay yan. Pero alam natin, kapag kaisa-isang anak, hindi na kailangang i-memorize yan. Amen. Ikaw talaga ang pinakamamahal na anak. Si Kaloy, he is the favorite son of her mother. Yes, because he is the only son. Amen. Hindi ko lang alam sa dalawang babae. Hindi ko lang alam, mga kapatid. Pero napapakinggan ko si Ate Angie. Sinasabihin niyang pareho sila. Sabi ko nga, madali para kay Abraham, mga kapatid, na kung ang hihingin ng Diyos sana, mga kapatid, ay yung kanyang alipin. Hindi na kailangang i-memorize yan. Na kung meron mang susunugin dito, yung pinakakupad na nalipin. Pero hindi. Amen. Ang ating pong Panginoon, mga kapatid, yung pinakamamahal natin, minsan ang hinihingi sa atin ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya matinding pag-uusig ito. Matindi ang tinatawag na naglalaban sa konsensya, mga kapatid, ni Abraham nung tinatawag na hinihingi ng Diyos ang kanyang pinakamamahal at kaisa-isang anak, mga kapatid. At alam nyo, ang tawag ng Diyos sa ating buhay, minsan may high tide, minsan may low tide. Amen. Yes. Praise God. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, biro mo, ang kaloob ng Diyos kay Abraham ay babawiin din, hihingiin din, mga kapatid, ng ating pong Panginoon. Na alam natin lahat na ang pangako nga ng Diyos kay Abraham na magmumula sa kanya ang maraming mga tao sa buong sandaigdigan. Pero sa pagkakataong ito, mga kapatid, amen, hihingiin ng Diyos. Sabi niya, matanda na ako. Mahigit 100 taon na ako. Si Sarah, maaaring tinatawag na nasa 100 taon na rin. Hindi naman sa pag-question. Amen. Pero napakatagal ko nang maghintay. Hinintay ko na nga ng 25 years bago may panganak sa Isaac. Tapos babawiin din. Kukunin din. Papatayin. Babawiin ang kaloob. Na parang ang dating sa kanya, ito na yung aking pag-asa. Ito na yung pag-asa na mag-aangat ng aking buhay. Ito na yung pag-asa na dito ako pagpapalain ng ating pong Panginoon. Pero there is a call for there is a test for every calling, mga kapatid. Amen. Merong tinatawag
na pagsusubok, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, ay yung tinatawag na the test of obedience. Amen. And verse 3, mga kapatid, ng Genesis chapter 22, kung kinunana sa ket ni Abraham bimangon anasapay iti bigat. Ken sinalaalan na iti asno na ket inkuyog na dagiti dua nga babbaruna ken ni Isaac nga anak na ket nang puteg ti kayo nga nagagpaay iti daton amapuuran ket timakder ket napan iti diso at ti Dios imbaga na kinkwana. So there is a test of obedience, mga kapatid. Amen. At anong sinabi ng banal na kasulatan? Amen. Kinaumagahan. Amen. Shall we say kinaumagahan? So ang ibig sabihin, mga kapatid, he acted immediately. Amen. Siguro kung tayo nasa sitwasyon, pinakamamahal natin, at kaisa-isang anak natin, pero magkakaroon ka siguro na medyo, ay aguray basit. Baka, tagtaginip ko lang dyan, imbaga ni Apo, baka, urayik pa, iti sumarunong arabi. Kitaak man, talagamot lang nga agpaiso dyan imbaga ni Apo. Titignan ko kung totoo, pero hindi, mga kapatid. Amen. Si Abraham, alam niya na tinig yun ng ating pong Panginoon. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, he acted immediately, mga kapatid. Amen. He did not wait, mga kapatid, for another night, mga kapatid. Amen. Hindi na siya naghintay ng isa pang gabi. Mga kapatid, hanang intaktak kung natilo kano. He did not linger, mga kapatid, kundi, mga kapatid, kung ano ang sinabi ng Diyos na kanyang ginawa, mga kapatid, ay kanya itong ginawa kaagad-agad, mga kapatid. Amen, hindi niya ipinagpaliban, hindi na siya nagpostpone, mga kapatid, sa bagay na ipinagagawa, mga kapatid, ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. So, habit na, mga kapatid, ni Abraham ang sumunod sa ating pong Panginoon, mga kapatid. At kapag sumunod siya sa ating pong Panginoon, amen, agad-agad. Amen. Hindi na siya naghihintay. Hindi na niya sinabi, madamdama. Wait lang. Di ba? Sinong nagsasabi yan, anak, aginaw ka, wait lang. Hello? Wala tayo sa call center. Kilala natin ang ating mga sarili. Amen. Kapag tayo inuutusan, kapag may pinapagawa sa atin, mga kapatid, amen, kung ibig sabihin nito, kung sinabi sa iyo na kailangan ng tulong mo, sige agad. Amen. Dahil hindi nagpapatulong ang isang taong, mga kapatid, hindi tatawagin ang presensya mo kung hindi ka kailangan, kung hindi importante, kung hindi mahalaga, kung hindi urgent, ika nga, mga kapatid. Shall we say amen? Praise God. Kaya, kung mayroon mang isang bagay, mga kapatid, na kalidad ng isang kaluluwa na kaaya-aya sa harapan ng ating pong Panginoon, ay yung tinatawag na may pusong masunurin sa Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya nga, sa ating paglalakad, sa ating paglilingkod sa ating pong Panginoon, kasama, mga kapatid, sa tinatawag na sakripisyo, ang tinatawag na pagsunod. Amen. Kasama ito, mga kapatid. Obedience, sabi nga, obedience is an element in our sacrifices, mga kapatid. Ginagawa natin, mga kapatid. Amen. Kahit tayo ay nahihirapan. Right. Amen. Kahit masakit para sa atin. And I know that's the feeling for Abraham that time, mga kapatid. Tandaan natin, anak tayo ni Abraham.
We are sons and daughters of Abraham, mga kapatid. Na kung mayroong mang nature, kung mayroong mang katangian, mga kapatid, ma-impart o may bahagi sa atin ni Amang Abraham, ay itong tinatawag na marunong tayong tumalima. Yung marunong tayong sumunod, mga kapatid, na hindi na tayo nagpapaliban pa kung sinabi na gawin natin ito sa tulong ng ating pong Panginoon. Why? Because we love God. Dahil mahal natin ang ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga, mga kapatid, na elemento sa ating paglalakad. Amen. Bilang mga anak ng ating pong Panginoon. Amen. Kahit mahirap, sumunod tayo sa ating pong Panginoon. At ako'y naniniwala, kapag sumunod tayo sa ating pong Panginoon, amen, minsan hindi natin maunawaan. Minsan we cannot comprehend. Amen, bakit ipapagawa ng Diyos ang bagay na ito? And basically, alam natin, it is against the law of God. Amen, in the Bible, mga kapatid, it is an abomination. Isang karumal-dumal na gawain, mga kapatid. Amen, na katayin ang tao. Ha? How true, Mati, iwan ko lang kung totoo, Mati, na may mga fetus daw ngayon, na mga barbecue. Ha? Mga fetus. Alin yung fetus? Ha? Hindi po yung balot yan. Ha? Hindi ko alam, Mati, kung how true, mga kapatid, na sa mga communist country, mga kapatid, ay iniihaw na lang daw, mga kapatid, yung mga ina-abort na mga bata. I don't know how true is that, na ano lang ako. It's an abomination, di ba? Nakapandidiri, mga kapatid. Pero alam natin, ito yung hinihingi ng Diyos kay Abraham. Amen. During that time. Mahirap, masakit para sa kanya. Pero alam natin how God rewarded him. Alam natin how God blessed him, mga kapatid. Mahirap man, masakit man para sa kanya. Amen. Hindi niya maaring maunawan. But still, mga kapatid, hindi na siya nag-procrastinate. Hindi na siya nagpaliban pa ng mga oras, panahon, mga kapatid. Basta na sumunod na lang siya sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. At ginamtimpalaan siya ng ating pong Panginoon. Amen. Another thing, mga kapatid, is the test of interval. Amen. It's the test of interval. Amen. Ilang taon na tayo naglilingkod sa ating pong Panginoon. And we have the promised. Amen. Alam ko naglilingkod tayo sa Diyos because there is a promise. May pangako ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. May gusto tayong patunayan, mga kapatid, sa atin. Sige, maglilingkod ako, Panginoon. Na kahit anong mangyari, pero minsan, nasusubok tayo in between, mga kapatid. Amen, sa tinatawag, na tatanggap natin yung pangako at bago natin matanggap ang pangako ng ating pong Panginoon. There is a test of interval, mga kapatid. In Genesis chapter 22, Verse 4, sinabi diyan nga, iti may katlong aldaw. On the third day, mga kapatid, Abraham lifted up his eyes. Sa ikatlong araw nung itinangala, mga kapatid, ni Abraham ang kanyang mata, yun nakita na niya, yun yung sinasabi ng Panginoon. Amen. Na pag-aalayan ko ng aking anak. So between verse 3 and verse 4, mga kapatid, ay mayroong tinatawag doon na time frame na napapaloob. It is a 3-day journey, mga kapatid. 3 days travel, mga kapatid, na ginawa ni Abraham kasama ang kanyang anak at ng kanyang dalawang alipin, mga kapatid. Amen, ako'y naniniwala na maaring sa panahon na yan, 3 days, ay parang it's more than enough. Amen. It's more than enough opportunity na pwede pang tumalikod, na pwede pang umuwi, na pwede pang tumigil, mga kapatid, pwede pang huminto,
pwede pang tinatawag na hindi na ipagpatuloy ang hinihingi ng Diyos, mga kapatid, para sa kanyang anak. Amen. These 3 days is more than enough time to change kung ano ang nasa isipan ni Abraham. Amen. Pwede pang magbago. Pwede pa akong mag-reason sa ating pong Panginoon. Bakit ko ginawa agad? Nag-reason pa sana ako. Amen. 3 days is more than enough time, mga kapatid, to give into a sense of honor, mga kapatid. Amen. Na pwede pang tinatawag na mawala, mga kapatid, hindi na igagalang ang salita ng ating pong Panginoon. So, if we are going to consider, and sabi natin, mag-imagine tayo ng a little bit imagination. Amen. Na habang tinitignan, mga kapatid, yung mata ng anak ni Abraham, mayroong katanungan. Di ba? Ang sabi, mga kapatid, ng kanyang anak, tatay, may panggatong, may pansunog. Nasaan ang ihahandog? Di ba? Think about, mga kapatid, nung maglakbay sila, mga kapatid, di ba? On the middle, habang naglakbay, nagtanong na agad ang kanyang anak. Maybe the first night, mga kapatid, na binabantayan. Amen. Alam ko, mga kapatid, na sa gabing yon, hindi nakakatulog si Abraham. Binabantayan niya, mga kapatid, ang kanyang anak. Amen. Binabantayan niya ang kanyang anak, samantalang ang kanyang dalawang alipin ay natutulog din, mga kapatid, na kasama. He was very troubled, mga kapatid, naguguluhan siya. Amen. Nakikita niya ang kanyang anak na inosente. Amen. Na hindi magtatagal, mga kapatid, hindi na niya tinatawag na makikita ang kanyang anak, mga kapatid. So just because Abraham was obedient, did not mean that it was not a tremendous test to his soul, mga kapatid. Amen. Alam ko kung meron tayong pinapahalagahang bagay, amen, napakahirap, mga kapatid, na mabitawan. Yes. I know, mga kapatid. Nung first time tayong makahawak ng mga mamahaling cellphone, alam ko kung paano natin pinapahalagaan yan. Di ba? Yes. Ayaw natin na kung maaari mawala sa ating kamay. Amen. Kung maaari nga, nakasabit yan sa ating mga liig. Alam ko, mga kapatid, hindi po basta-basta pagkakawala. That's something, mga kapatid, that is already attached to us. Amen. Kaya, sabi nga, marahil, matid, do I love God at all cost? Ganito ko ba kamahal ang Diyos? Amen? Na, am I willing to surrender everything that God calls me to give up? Amen. Kumusta, mga kapatid, ang ating paglilingkod? Kumusta ang ating tinatawag na pagsusubok in between time, mga kapatid, na bago babalik ang ating pong Panginoon? Alam ko, mga kapatid, magising sila kinaumagahan. Maaring naglalakad, mga kapatid, hallelujah. Pinauna ni Abraham ang kanyang anak, ang kanyang dalawang alipin, mga kapatid. Amen. Habang papalapit sila ng papalapit, mga kapatid, sa lugar na sinabi ng Panginoon. I know and I believe, I am imagining, mga kapatid, there are times that Abraham, mga kapatid, ay tumutulo ang kanyang mga luha. Amen. His tears falling, mga kapatid. Dahil bagabag siya sa kanyang gagawin, hindi niya maisip kung ano talaga ang mangyayari sa mga sandaling yon, mga kapatid. Amen. Yes, mga kapatid. Hindi niya pinapakita marahil kapag lilingon sila, lilingon din si Abraham, pupunasan niya
I know, mga kapatid, naranasan nyo, naramdaman nyo itong aking sinasabi. Na kapag meron tayong mga pagsusubok, para hindi lang makita na tayo nagbabagabag, na para tayo naguguluhan din, na madandanagan tayo met iti sitwasyon. Amen. Hangkading adadagiyidad duma, nangahan tayo kaya't ayaw natin ipakita sa mga mahal natin, sa mga anak natin na talagang nahihirapan tayo. Hindi lang yan. May mga panahon, mga kapatid, maaari mga kapatid ito. Nung tinanong mga kapatid ni Isaac ang kanyang tatay, tatay, nandito yung panggatong, nandyan din yung pansunog. Pero tatay, nasaan ang tinatawag na ihahain? Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Nung bang sumagot si Abraham, ay ganun lang kadaling sumagot. Nararanasan natin yan, hindi lang yung pag-iyak. Maging minsan yung hindi mo alam how true you are sa yung isasagot. Minsan, lulunukin mo lahat eh. Lulunukin mo lahat ng tinatawag na laway mo para sigurado ka lang na hindi ka mapansin na ikaw na rin ay pinanghihinaan ng loob sa mga nangyayari sa inyong buhay. Yes. Amen. Sinusubok tayo ng Diyos. Marami tayong panalangin. Na minsan nag-i-encourage tayo, nagpapalakas tayo. Pero sa totoo lang, behind that, yung luha natin, ayaw natin pakita. Yung sinasabi natin, gagaling ka, pero to the tone of our voice, mga kapatid, ang lalim. Ang bigat. Hallelujah. Napakabigat sa puso. So the second night, amen, and Abraham thinks to himself that on the next day will be the time for the sacrifice. Hallelujah. It's hard to imagine what kind of testing went on, mga kapatid, for Abraham's soul, mga kapatid, during the time of the interval. Mag-give in ba? Mag-give up ba? Hindi na ba magtitiwala sa Diyos sa kanyang mga pangako? Susunod, the test of the summit, mga kapatid. Tandaan natin ang ating Panginoon na ating pinaglilingkuran. Amen. Jesus is a mountain climber. Amen. Ang ating Panginoon, umaakyat siya sa bundok. At ito ang gusto kong ipaunawa sa bawat isa sa atin. Sadyang sa ating paglilingkod, whether we like it or not, ipaparanas talaga ng Diyos sa atin that there will be a summit in our life, mga kapatid. There is always a test of summit, mga kapatid. Yung parang nangangatog na ang tuhod mo, na parang hindi mo na kayang akyatin. Maaabot ko kaya? Mararating ko pa kaya? Malalampasan ko pa kaya ang bundok na yan para ako'y mag-alay, para ako'y sasamba sa ating pong Panginoon? Yes. God will always lead us. Amen. Hallelujah. To a specific mountain, mga kapatid. Na ang mga bundok na ito na ating mararanasan, na ang mga bundok na ito, hallelujah, na ating tinatawag na maaapakan, mga kapatid, ay may malaking impact ito sa ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Yes, mga kapatid, salamat dahil may mga bundok, amen, lalong-lalo na ang bundok ng Kalbaryo. It has a huge impact in my life. Without that hill, without that Mount of Calvary, wala ako dito. Hindi tayo ligtas, mga kapatid. Amen and amen. Yes. Kaya may mga bundok tayo sa ating mga buhay that we can proudly say, that mountain that come to me, ang ito ang higit pang nagpatibay sa akin na maglingkod sa ating Panginoon. Ito pa ang naghihila sa akin na hindi ako mawalan ng pag-asa sa aking paglilingkod sa Diyos. Ararat, hindi Arayat. Iba ang Arayat sa Pampanga. Amen. Ang Mount Ararat, mga kapatid. Remember, it is a place of a new beginning. Amen.
Bakit? Dahil dyan po sumadsad, mga kapatid, ang tinatawag na Ark of Noah. But remember this, it was ushered by a great flood. Amen. Hindi po napadpad, mga kapatid, sa Mount Ararat ang Ark of Noah kung wala pong baha sa buong sandaigdigan, mga kapatid. Kaya nga ang Diyos, He always lead us, mga kapatid, sa ating mga specific mountains sa ating buhay. Remember Moriah, particularly to our text, mga kapatid. It is a place of victory sa ating pong pananampalataya. Pero bago nangyari ito, there is a crucial test, mga kapatid. Meron pong matinding pagsubok na ginawa ng ating pong Panginoon. Marami pang mga bundok, mga kapatid, hallelujah, na sinasabi ng banal na kasulatan. And every mountain, mga kapatid, makikilala natin who God is na ating pong pinaglilingkuran, mga kapatid. Amen. Kaya nga kailangan tayo maging kagaya ni Abraham, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Amen. Yes, we can see mountain in the distant ranges. But step by step. Hello? Step by step, mga kapatid. Sige lang, hakbang lang. Huwag nating madaliin, sige lang, hakbang lang. Step by step, mga kapatid. Pray. Year by prayer, mga kapatid. Trial by trial. Amen. I know and I believe, mga kapatid, we will make it, mga kapatid, to the place na tayo'y sasamba at magkakaroon ng tagumpay. Remember ang sabi ng mga kapatid ni Abraham, maiwan kayo dito, pero kami ay pupunta doon sa bundok, mga kapatid, para kami ay sasamba. Hindi niya sinabi, mga kapatid, hallelujah, na dadalin ko doon si Isaac para susunuging alay. Pero ang sabi niya, we will go yonder and worship Him. At hindi kami magtatagal doon, babalik din kami. And God honor His faith, mga kapatid. Amen. Remember, this is the word of the Lord. Sabi ng Panginoon kay Abraham, go to the mount, to the places of Moriah. Take your son and your only son and do it as a burnt offering. Susunuging alay. Pero itong salita, this is the faith of Abraham. Ang sabi niya, maiwan kayo dito. Baka kayo pa ang maging hadlang na magkakaroon ng doubt sa aking gagawin. Amen. Dito lang kayo sa paanan ng bundok na ito. Ayaw ko na may kasama na may alinlangan. Marahil ganun, mga kapatid. Sapagkat pupunta kami doon, kasama ko ang aking anak. We will go yonder and worship Him. Sasamba lang kami doon. At hindi magtatagal, babalik din kami. Hindi niya sinabi, amen, sasamba kami doon at babalik ako. No, mga kapatid, babalik din kami. And that's why God honor His faith, mga kapatid. Kaya nga despite, mga kapatid, na dadalhin ka ng mandok ng Panginoon doon sa bundok, mga kapatid, magkaroon ka pa rin ng pananampalataya. Kung ano ang lalabas sa bibig mo, mga kapatid, God will honor it as long as God pleases it, mga kapatid. Woo! Huwag tayong mag-alinlangan, mga kapatid. Kung anong sinabi ng Diyos, punta ka. Punta ka. Lakipan mo ng may pananampalataya. The test of isolation. Amen. Ang susunod. Sabi niya, abide ye here, and I in the Lord will go yonder in worship. Amen. Notice in this moment, it is a further isolation. Alam natin kung paano na tinawag ng Panginoon si Abraham to isolate himself. Amen. Abraham, matitandaan natin, wala pa pong mga Hudyo noon. Listen to me, Mati. Kung mayroong mga unang lahi ng mga tao, mga kapatid, sa lupang ito, bago nagkaroon ng anak ng Panginoon, ay mga lahi ng mga pagano. Mga hintil na katulad natin. That's the truth. Because from Abraham, sa kanyang anak, dyan lang lumabas ang mga Israelita. Pero bago naging
ganap na anak ng Diyos si Abraham, isa siyang pagano. Sumasamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan na katulad po natin. But God called him to be isolated, to become a holy people, mga kapatid. Yan ang ginawa ng Panginoon kay Abraham. Pero sa pangyayaring ito, it is a further isolation. Shall we say amen? Yes, Abraham already isolated himself. Pero sa pagkakataong ito, in response to the Word of God, it is a further isolation, mga kapatid. Na kailangan talaga, mga kapatid, parang ganito ang ginagawa ng Panginoon kay Abraham. He is totally stripping Abraham to isolate himself from the world, mga kapatid. Gusto na tanggalin talaga, mga kapatid, ng Panginoon si Abraham sa mga tao na hindi dapat niyang makakasama. Amen. Ito ang ginagawa ng Diyos. Why? Because God wants us to involve in such a relationship na mapapaluguran natin ang ating pong Panginoon sa ating ginagawa. Kaya nga sabi niya sa kanyang alipin, just me and my boy will go in worship. Amen. And totoo ito, that the highest form of worship will always be tied to sacrifice and to loneliness. Kailan ka matinding sumamba sa Diyos? Kailan? Madalang, mga kapatid, yung matindi yung pagsamba mo. Madalang yung matindi ang pag-iyak mo. Nung marami pa ang laman ng bigasan ninyo. Hindi ganun nangyayari madalas. Matindi ang pagsamba mo nung dumating na mayroon ka ng matinding karamdaman sa buhay mo. Nung dumating yung matinding pagsubok na halos hindi mo alam kung paano mo malampasan. Your worship is tied up to the loneliness, deepest loneliness ng iyong buhay. At ito, mga kapatid, nararamdaman natin ang bilis ng pagkalinga ng ating pong Panginoon. Napakabilis, mga kapatid, yung tugon. Napakabilis yung pagsaklolo ng Diyos sa ating mga buhay. Sa panahon na doon tayo lubhang nalungkot. Lubhang tinatawag na dismayado sa ating mga buhay. Amen. So when Abraham came at last to Mount Moriah, he told to his men, stay put. Sabi nga, I'm going to make a connection to the Calvary. Remember, Moriah is also Calvary. Yung place kung saan inalay si Isaac, dyan din nabayubay ang Panginoong Jesucristo. At the foot of the hill, mga kapatid, ang every man stopped, mga kapatid. Remember, mga kapatid, for a period of 3.5 years, 12, mga kapatid, ang sumusunod sa ating pong Panginoon. His disciples, mga kapatid. Amen. Pero, mga kapatid, hallelujah, anong nangyari? From 12, mga kapatid, hallelujah, naging 11 na lang sila. Naging 11 dahil yung panlabing dalawa, ipinagkalulupa, mga kapatid, ang kanilang pinuno. And at the Garden of Gethsemane, mga kapatid, itong 11 na lang ang kasakasama niya. Amen. After 11, naging 3 na lang. Pero itong nakakalungkot. Amen. Dumating ang punto that Jesus was being deserted sa mga tao kasama niya. Iniwan na silang mag-isa. Sa napakapait na katapusan, mga kapatid, ang sabi ng Bible, they forsake Him. Iniwan na siya na mag-isa.
and he fights his battle alone. Abraham fight his battle alone. Amen. And sometimes we need to fight our own battle alone to, mga kapatid. Amen. May mga panahon, mga kapatid, hallelujah, na kailangan tayong dumaan sa ganitong uri ng pakikipagbaka. We need to pass to our own battle alone, mga kapatid, para makasamba tayo ng lubusan sa ating pong Panginoon. Dahil kung alam mo na minsan may katabi ka, naalibadbaran ka, mga kapatid, hindi mo alam kung paano mo ibuhos ang buo mong nararamdaman sa ating pong Panginoon. Pero sa panahon na nag-iisa ka, alam mong walang istorbo, walang nakakita ka sa'yo, hindi ka nahihiya, matid. What manner of worship ang ibibigay mo sa ating pong Panginoon. Amen. Gagawin mo lahat. Amen and amen. And I'm closing. I heard a story, mga kapatid, of a man, mga kapatid, who traveled to London for a vacation. Who wants to go to London with me? London, their bridge is fallen down. Kapag sinabing London, mga kapatid, it's kung nasaan ang Queen's Palace. Amen. Gusto nating mabisita yan. Alam niyo, napuntahan ko na yan sa Google Map. Napuntahan ko na yan. Amen. Praise God. At yung taong ito, mga kapatid, nung napunta siya sa palasyo, mga kapatid, ng Reyna, isa sa mga remarkable things, mga kapatid, na nakita niya ay mga malalaking puno ng kahoy na nandun, mga kapatid, malapit sa palasyo. Amen. What a green and healthy trees, very large trees, sabi niya, ang pumapalibot, mga kapatid, sa Queen's Palace. But during his stay, mga kapatid, meron pong tinatawag na violent storm, mga kapatid, na tumagal lang na mga ilang oras, mga kapatid, ng kinagabihan. And the next morning, mga kapatid, itong traveler na ito ay lumabas siya. And he found out with great dismay, sabi nga, matindi ang kanyang pagkadismaya. Nung makita niya kinumagahan itong mga malalaking puno ng kahoy, magagandang puno ng kahoy, mga kapatid, amen, it was being toppled by storm. Ibig sabihin ay talagang nasira, natumba, mga kapatid. Amen. And habang siya ay naglalakad at tinitignan lahat ng mga damage, mga kapatid, amen, may isang tao na kanyang nakausap. At sabi niya, bakit ganito na natumba, ang gaganda, sayang ang mga kahoy. Alam niyo, mga kapatid, ang sabi ng tao doon, mga kapatid, na nakasalamuhay, maaari sigurong tinatawag na caretaker or hindi alam. Sabi niya, ang sagot sa kanya, nangyari yan because it is not enough drought. It's not enough drought. Nabigla siya. Sorry, pardon. Anong sinabi mo? Bakit natumba ito? Sabi niya, there is no enough drought. And he found out, mga kapatid, na ang mga kahoy na ito, matid, ay it was being well watered. It was being well watered, matid. Ilang oras talaga siya dinidiligan, kaya naging lumakit, malago siya ng ganong uri ng kahoy, mga kapatid. Araw-araw, every other day, na aabonuhan, na didiligan ng tama. Sabi niya, and because of this, sabi niya, yung mga ugat ng kahoy, nakadepende na lang sila sa naididilig. So naunawaan niya nung sinabi ng tao, it is not enough drought. And truly, mga kapatid, na kapag ang isang kahoy sapat-sapat ang tubig, nakikita natin madalas silang natutumba. Pero yung mga nadadaanan talaga ng tagtuyot, ito yung mga kahoy, mga kapatid, na kanilang mga ugat
ay talagang hinahanap nila yung bukal ng tubig sa kalimlaliman ng lupa. Pero yung kahoy, mapatid, na nararamdaman yung tinatawag na maraming tubig sa ibabaw, ang ugat nila hindi pa bulusok. Pakalat lang. So church, because of this, the roots of the trees never push down into the earth. They simply run a few feet below the surface and interlock with all of other trees. So, ang bagyo dumating, sinira niya. Same way true in our lives. We have seasons of droughts. Amen. Yes. Tandaan natin ito. Kahit sabihin na natin, mga kapatid, na kahit sabihin na natin na ang buhay natin ay naka-establish na tayo. Maaaring sabihin natin, stable na ang buhay natin. Pero remember this, ang Diyos sa Kanya, walang shortcut. Ipapadaan at ipapadaan pa rin tayo ng Diyos sa Kanyang proseso. Hindi sa ating sariling proseso. Kaya may mga time, mga kapatid, di ba, may mga panahon, bakit kaya? Noon, ganito ang buhay namin, sapat-sapat lang. Ngayon, medyo gumanda ng, pero parang sapat-sapat lang pa rin. Dahil ang Diyos talaga binabalansi niya. Ayaw ng Diyos dahil sa mga pagpapalang yan mawawala ang connection natin sa ating pong Panginoon. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na ang paglilingkod natin, mapatid, ay napaka-shallow na lang. Napakababaw na lang ang ating pundasyon. Nais ng Diyos, mga kapatid, na lumalim pa. Nang lumalim ang ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Whether we are willing to admit it or not, there has to be an experience of drought in our walk with God. Anong reason? Anong purpose ng ating pong Panginoon? As I have said, ang layunin ng Diyos, yung makatayo tayo, makatindig tayo ng maayos, na kahit anumang lakas ng unos, kahit ganuman katindi ang pagsusubok ng ating buhay, hindi basta-basta tayo natutumba. Amen. Na hindi tayo nakadepende, mga kapatid, sa ugat ng ating mga katabi. Kasi kapag ganun ang mangyari, mapatid, kung ang katabi mo, mga kapatid, natumba na, matutumba ka na rin, kapatid, sa Panginoon. Pero mga kapatid, kung ang ugat natin, ang pundasyon natin, habang nasusubok tayo, habang dumadaan tayo sa mga testing ng ating buhay, alam ko, in the time of loneliness, in the time of brokenness, in the time of testing, hallelujah, yung ating mga ugat, palalim ng paglalim. We are searching for the deep things of God, Lord. Ano ang gusto mong mangyari sa aking buhay? Bakit pinaparanas mo lahat ng mga bagay na ito? Yes, church, our greatest triumphs, our greatest victory, mga kapatid, in our Christian walk, are gained when we are isolated. It is just between us and God. Ito yung mga panahon, mga kapatid. Hallelujah, na mapapakinggan natin ang direction ng ating Panginoon. Ito yung mga panahon, mga kapatid, na mapapakinggan natin yung guidance ng ating Panginoon. Hallelujah, na sinasabi, huwag kang magtiwala kung kani-kanino, magtiwala ka sa akin. Yan ang sinasabi ng ating pong Panginoon. Yes, church. That's the test of life. There is a test of isolation. There is a test, hallelujah, of summit. There is a test of interval, a test of obedience, and there is a test of the call. Tandaan mo, tinawag ka ng Diyos. Huwag kang mag-alinlangan. Maaaring ikaw ngayon ay nasusubok na hindi mo alam
kung kailan matatapos. Hindi mo alam kung saan patutungo ang paglalakbay na tinatahak mong napakadilim. Pero tandaan mo, kapatid, sa Panginoon, walang pagsusubok na hindi mo kayang malumpasan. Dahil ang Diyos mismo ang magbibigay ng pamamaraan at gagawa ng daan para sa iyo. And you can say, thank you, Lord. Salamat sa pagtawag mo sa akin. Salamat sa pagsubok, Panginoon, kung paano ako sumunod sa iyo na may katapatan. Salamat, Panginoon, sa pagsusubok na akyatin ng bundok. Salamat, Panginoon, sa pagsusubok na kailangan ko minsan umiwalay at kausapin ka para magawa ko kung ano ang dapat kong gawin sa aking paglilingkod. Hindi lingid sa atin, mga kapatid, na sa mga bagay na ito na pagsubok sa buhay na Abraham, he come out victoriously. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Pinagpala siya ng ating Panginoon. So kapatid sa Panginoon, hinahamon tayo ng Diyos. Sinusubok tayo ng ating Panginoon. Lalong-lalo na, mga kapatid, hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. There is a test of interval. But in between this space of time, Lord, alam ko, Panginoon, lalabas kaming lahat matagumpay. Magtitiwala lang kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Tinatawag tayo ng Diyos, mga kapatid. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalagayan mo ngayon, come on. The altar is open now. Yes. Pour it out to God. Are you in trouble? Naguguluhan ka ba? Nababagabag ka na ba sa mga pangyayari? Alam ng Diyos yan. But God wants you to pour it out to Him. Ilahad mo sa Kanya. Panginoon, ito ang kalagayan ko. Ito ang kalagayan namin. Ito ang sitwasyon ng mahal namin sa buhay, Panginoon. Yes, yes, yes. Halabakata yasika yararararararaba. Hirabakata yasika yararararararara. Oh God. Hantay makapaglimang iti imatang iti apo. Makitkita ni Apo Diyos. Iti sasaadan iti biyag ti sinagtunggal maysa. Masusuot iti pamati ti sinagtunggal maysa kada tayo. Kitkitain ni Apo Diyos. Kita na po Diyos ti kinatulog tayo.
Kinamatalag tayo kinkwana. Numampay ada dagiti karkararag tayo, anumampay adun dagiti banag tayo nga mauawatan. But we are not here to question God in all His ways. Dahil alam natin ang mga pamamaraan ng Diyos is far better than our ways. Hallelujah. Sige mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God will make a way. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway, by a roadway, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Yes, He will make a way for you. In ways we cannot see. He will make a way for me. He will make a way for us, church. Yes, hallelujah. Hold me closely to Hallelujah, we need to His pass through this test. side. Love and strength. Hallelujah, para makamtan natin, para maabot natin ang tugatog ng tagumpay. Make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways you cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the road we in the wilderness,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You lead me. God is too wise to be mistaken. Tumayo tayong lahat. God is too wise. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Again, God is too wise. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. Hindi nagkamali ang Diyos sa mga pagsusubok na pinaparanas niya sa atin. Sa kabila na hindi natin naunawaan, sa kabila na hindi natin malapatan ng solusyon sa ganang sarili natin, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Trust His heart. God is too wise. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone is what's best for you. God is too wise to be Salamat, mistaken. Lord. Salamat, Panginoon. God is too good. Pinagtitibay mo kami sa mga bagay-bagay na pinaparanas mo sa amin. Dito namin higit na nakikita ang mga kalooban mo. Dito namin higit nakikita ang paggabay mo. Dito namin higit na nararamdaman ang pagkalinga mo. Salamat. Salamat for all the tests. We have an assurance. Papasa kami lahat. Because you have promised you never leave us nor forsake us. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Sambahin natin siya. Itaas natin siya. Yan lang ba ang pinakamalakas na palakpak mo? Naunawaan natin, mga kapatid, hindi nagkamali ang Diyos. Magtiwala lang tayo sa puso ng ating Panginoon. He knows what's best. Praise God. Hallelujah. And in conclusion of our service, may I ask also Sister Rodeline Flores to come here, mga kapatid, and let's pray for her as we about to conclude also the preaching or our service today. Praise God. Let's close our eyes and let's bow our head and let's all pray.
Thank you so much, Lord. Sa iyong mga salita, napalakas kami. Napaalalahanan kami, napatatag kami, Panginoon. Na sa kabila, Panginoon o God, sa mga bagay-bagay na nararanasan namin, sa mga bagay-bagay na pinahihintulutan mo na mapagdaanan namin, maging sa mga bagay-bagay na itinuturo mo sa amin na puntahan o tahakin. Lord, salamat ng marami. Dahil lahat ng bagay na ito ay you're making all this way, O God, to isolate ourselves to be with you, Panginoon, na makausap ka namin ng sarilinan at makakuha sa iyo ng higit na kalakasan, kapanatagan sa aming pong kalooban. Thank you, Lord, for all the test of life that we have. Alam namin magtatagumpay kami sa biyaya at sa tulong mo. Alam mo ang higit na kakabuti sa amin. We glorify you, God. We glorify you, God. Halabakatayasik. Harabakatayasik. Salamat. Salamat sa mga pagpapala mo, Lord. Hinahawakan na namin. Damang-dama na namin ang mga blessing. Salamat. And today, Lord, we also pray for Sister Rodeline Flores. It's her birthday today. Salamat, Panginoon, sa keeping power mo, Panginoon, sa isang inang to. She has her own battle. Alam ko may mga panahon, Panginoon, talunan din ang kapatid na ito. Pero Lord, nakikita namin ang ginagawa mo sa kanyang buhay. Narito pa rin siya, nagpapatuloy. Through ups and down, through thick and thin. Nandito pa rin siya, nagpupursige. Lord, alam ko, Panginoon, ang inang ito, panghawakan lang niya ang mga salita mo. Marami ka pang gagawin sa kanyang buhay. Makakamtan pa niya ang pagpapala kanyang hinahangad at inaasam-asam. Lord, bless mo si Sister Rodeline, Panginoon, pagpalain mo ang kanyang buhay. Kasama ang kanyang anak, Panginoon, na itinataguyod niya. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, hawakan mo ang kanilang mga buhay. Lord, patuloy mo silang gamiting ehemplo mo sa paglilingkod sa iyo. Once again, Lord, you know her desire. Be it unto her according to your riches and glory. As you bless her, Lord, O God, sa mga nakaraang taon, pagpatuloy mo pang pagpalain ang kapatid na ito. Once again, we thank you so much. We thank you so much. This all we pray in Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.